Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. In sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Ten of Pentacles. It feels like ang text mo na energy mo, meron ditong darating na unexpected na pera or kamag-anak na uuwi. Some of you merong occasion na darating or celebration. And very traditional yung gusto mong mangyari na celebration. Ang mensahe ng card mo, nakita ko na meron tao dito na gustong iparamdam yung pagmamahal or gusto mong ipakita yung pagmamahal dun sa mga taong mahal mo. Meron ditong nag-end na situation or merong changes or transformation na darating sa buhay mo. You feel connected pa rin dun sa nangyari sa buhay mo sa nakaraan or dun sa past person mo. Some of you, andun yung addiction and obsession. Pwedeng you are obsessed to buy something, even though hindi mo naman kailangan yun, or na-obsess ka na meron kang gustong gawin na hindi mo makontrol yung sarili mo, at yun yung nagpapasaya para sa'yo. Kaya hindi mo kinokontrol or hinahayaan mo yung sarili mo na gawin yun. Kasi doon ka masaya eh. Merong kailangan kang desisyong gawin dito at harapin. Some of you, may hinihintay ka na judgment na mangyari or makamit. You want to move on and harapin kung ano yung meron sa buhay mo ngayon. Puro trabaho yung iniisip mo, magsumikap at gawin yung makakaya para umunlad yung buhay. May mga gusto ka ditong gawin or you're manifesting a lot of changes in your life. Andun yung some of you pwedeng may travel na darating. Pinupunuan mo lahat ng makakaya mo. Kung ano yung pwede mong maibigay, ibibigay mo. Pero umaasa ka pa rin na one day, mabalik kung ano yung mga nagawa mo. Clarify natin ang King of Cups, the Empress, and Two of Wands. May mga naiisip ka dito, may mga plano ka para sa kinabukasan mo. At iniisip mo kung ano yung makakabuti para sa'yo. Some of you, yung nagkakaroon ka ng revert na nagiging iba na yung pananaw mo sa buhay. Nakikita mo yung sarili mo na gusto kong maibigay yung pagmamahal para sa sarili ko, yung deserve ko. Some of you, may tao na gusto niyang iparamdam yung pagmamahal na deserve mo, na para sa'yo. At pwedeng meron dito na long distance na relationship. Clarify natin ang the Devil, Five of Swords, and Ten of Swords. May hinihintay ka or may mga gusto ka ng kalimutan na hindi maganda na nangyari sa buhay mo, and you feel backstabbed by someone at gusto mong alisin yung sarili mo dun sa situation na yon and mag-move on. Though alam mo pa rin na connected ka pa rin dun sa situation na yon, pero pinag-iisipan mo mabuti. Clarify natin ang Eight of Cups, Page of Cups, and Four of Wands.
May mga dreams ka pa na gusto mong matupad, goals na gusto mong makuha. And meron ditong reunion or celebration na gagawin. Nakikita ko na pwedeng puntahan mo to, atenan mo. Kasi isa to sa talagang gusto mong magawa. Clarify natin ang the world. Nine of Wands and King of Pentacles. Itong person na to, gagawin niya lahat ng makaya niya. Hindi siya hihinto. Hindi siya susuko basta-basta. May mga changes na nangyayari sa buhay niya right now. Minamanifest niya na magkaroon ng pagbabago doon. At the same time, or pwedeng iniisip niyang mag-travel. Pinag-iisipan niya ng mabuti yun. Clarify natin ang death. Five of Cups and Temperance. Kailangan mong habaan yung pasensya mo. Ibalanse yung mga dumarating sa buhay mo. At ayusin ko ano yung mga desisyon mo. Kasi may mga bagay dito na nagpapalungkot para sa iyo. Doon unti-unti naman nagkakaroon ng changes, transformation sa buhay mo. Darating din yung blessing or yung swerte sa buhay mo. Harapin natin ang Judgment. The Tower and the World. Meron ditong nag-end na situation sa buhay mo, may papasok na yung beginning, and nandun yung gusto mong mabago yung mga nangyari sa nakaraan na hindi mo nagustuhan, ayusin, at ibigay kung ano yung tamang desisyon para sa'yo. Clarify natin ng Eight of Pentacles. Two of Swords and Five of Swords. Medyo magulo pa yung isipan mo. Though, na-overcome mo yung mga pagsubok na nangyari sa buhay mo or dumating, ngayon, mas gusto mong magbigay ng atensyon, mag-focus sa trabaho mo. And lahat naman ng pagsusumikap na yan, andun yung pagbabago na darating na magpipaid off lahat ng pinaghirapan mo. Clarify natin ang the Star. Seven of Cups and Ace of Swords. May mga plano ka, new ideas na papasok sa isipan mo. Though medyo magulo pa yung talaga yung lahat para sa'yo, hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo. Kung ano yung mga opportunity na dumarating sa'yo, kailangan mo pag-isipan ng mabuti kung ano yung igagrab mo. Andun yung mga pangarap mo, at the same time, ginagawa mo lahat ng makakaya mo para makuha kung ano yung gusto mo sa buhay. And marami ka pang tina-target or gusto mong maabot sa buhay. Kung ano yung sa tingin mo tama para sa'yo at makakabuti dun sa sitwasyon, yun yung gawin mo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Let your past go. The burden of carting your past around has made you weary, dear one. It's time to set this burden down. Keep only the lessons and the love. And leave everything else behind. You don't want it or need it. And it's now gone. Ang mensahe ng yung gabay na kung ano yung nangyari sa nakaraan mo, kailangan mo na yung pakawalan. Masyado na yung mabigat para sa'yo. At mas lalo pang bibigat kung hahayaan mong magstay yan sa puso mo. Mahihirapan kang makawala dun sa sitwasyon kung nandun ka pa rin sa nakaraan. Mas mabuti na kalimutan mo na yon at harapin kung ano yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo para makamove on ka na at hayaan mo na yung Diyos na magtrabaho dun sa mga tapos na. Kung ano yung sa ngayon ay yun yung dapat mong mas bigyan ng atensyon, ayusin, at pakawalan mo na yung mga bigat na nararamdaman mo para yung mga darating hindi niya mablock or masira yung mga plano mo.
at ay yung plano ng may kapal para sa'yo. Isipin mo lang palagi na nandyan sila para tulungan ka, gabayan ka, at pagsumikapan mo lang kung ano yung makakaya mo para maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. Huwag kang susuko at gawin mo lang palagi yung best mo para matupad mo yung mga pangarap mo at ma-achieve mo kung ano yung gusto mo sa buhay. At itong yung reading, Virgo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.